Naisip mo na ba kung hanggang kailan ka mabubuhay? Maraming tao ang naniniwala na normal lang ang 70 o 80 years. Pero teka lang, iba ang sinasabi ng Biblia. Sabi ng Diyos, "With long life I will satisfy you and show you my salvation." Ibig sabihin, ang plano niya sa'yo ay hindi lang basta mahaba ang buhay, kundi isang masaya, malusog, at punong-puno ng pabor na buhay. Una, hindi ka na under wrath kundi under favor. Kapag naririnig natin ang salitang pabor, parang naiisip natin ito bilang dagdag o bonus lang. Pero sa Biblia, ang pabor ng Diyos ay hindi extra. Ito ang mismong pundasyon ng buhay natin bilang mga anak niya. Noon, sa Old Testament, nakikita natin na ang Israel ay madalas nakakaranas ng galit ng Diyos dahil sa kanilang paulit-ulit na pagkakasala at pagre-rebelde. Ang resulta? Kamatayan sa wilderness, sumpa, at maikling buhay. Kaya nga sinabi ni Moses sa Psalm 90 na ang buhay ng tao ay 70 to 80 years lang at punong-puno ng hirap. Pero dito papasok ang magandang balita. Dumating si Jesus. Sa Isaiah 54 verse 9 to 10, malinaw ang pangako ni Lord. Hindi ko na muling ikakagalit sa iyo. Ang aking pag-ibig ay hindi lilisan, at ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi mababali. Ang ibig sabihin, hindi na tayo under wrath kundi under grace. Hindi na galit ang nakalaan sa atin, kundi pabor at kapayapaan. Kung ikaw ay nasa ilalim ng pabor ng Diyos, iba ang pananaw mo sa buhay. Kapag may sakit, hindi mo iniisip na parusa ito, kundi pagkakataon para makita ang healing power ni Lord. Kapag may pagsubok, alam mong may lalabas na pabor mula roon. Ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang kalusugan mo, lahat ito pwedeng hawakan ng pabor ng Diyos. Kaya kung may takot ka na baka hindi ka umabot ng mahaba at masayang buhay, paalala ito. Hindi ka na nasa ilalim ng galit, kundi nasa ilalim ng pagmamahal at pabor ng Diyos. At kapag pabor ang nasa iyo, walang makakapigil sa mahabang buhay na plano niya para sa iyo. Pangalawa, plano ni God mahabang buhay na malusog. Maraming tao ang naniniwala na natural lang na habang tumatanda, lumalapit din ang katawan sa pagkasira. Parang tanggap na ng lipunan na kapag umabot ka na ng senior age, dapat may sakit ka na, mahina ka na, at pabigat ka na. Pero iba ang plano ni Lord para sa kanyang mga anak. Tingnan natin ang kwento ni Caleb. Sa Joshua 14:10-11, sabi niya, "Ngayon, ako'y 85 taon na. Ngunit kasing lakas ko pa rin noong ako'y 40. Ibig sabihin, kahit matanda na si Caleb, buo pa rin ang lakas niya dahil sa pabor ng Diyos. Ang nais ng Panginoon ay hindi lang basta mahaba ang buhay mo, kundi isang malusog at masiglang buhay. Kaya nga sinabi sa 3 John 1:2, "Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers." Hindi ka tatawagin ni Lord para mabuhay ng mahaba, pero puno ng paghihirap sa kama ng ospital. Ang plano niya ay isang buhay na maaari mo pang lakaran, mahalin ang pamilya mo, maglingkod sa simbahan, at mag-enjoy sa kanyang mga pagpapala. Kung naniniwala ka sa Diyos na nagbibigay ng forgiveness, maniwala ka rin na siya ang nagbibigay ng kalusugan at mahabang buhay. Hindi lang basta buhay, kundi quality life na puno ng lakas at saya. Pangatlo, purpose ng long life. Maraming tao ang gustong humaba ang buhay, pero tanungin natin, bakit nga ba? Kung para lang mabuhay ng matagal pero walang direksyon, walang saysay iyon. Ang Diyos, kapag binigyan ka niya ng long life, laging may purpose. Tingnan natin si Apostol Paul. Sa Philippians 1 verse 23-25, sinabi niya na mas gugustuhin na niyang makasama si Kristo, pero napagtanto niya na mas kailangan pa siya ng simbahan. Kaya pinili niyang manatili. Ibig sabihin, ang mahabang buhay ay hindi lang regalo, kundi assignment. Ganon din sa atin. Binibigyan tayo ni Lord ng oras para ibahagi ang karunungan at karanasan sa susunod na henerasyon. Ang mga magulang, lolo't lola, titos at titas, may mahalagang papel sa pagpapalaki at paggabay sa mga bata. Kung tatapusin agad ang buhay natin, mawawala ang testimony at wisdom na pwede sanang magligtas ng maraming buhay.
Kaya kung ikaw ay binibigyan ng Diyos ng mahabang buhay, isipin mo, Lord, anong gusto mong tapusin ko? Anong assignment ko pa? Hindi ka lang tinawag para mag-retire at maghintay ng kamatayan. Tinawag ka para maging pagpapala, guro, at gabay sa iba. Ang purpose ng long life ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga taong maaapektuhan ng buhay mo. Kaya kapag pinahaba ni Lord ang araw mo, ibig sabihin ay may bago pa siyang plano at gagawin sa pamamagitan mo. Pang-apat, misinterpretation ng Psalm 90 versus Psalm 91. Narinig mo na ba ang kasabihan na hanggang 70 o 80 years lang ang tao? Maraming Kristiyano pa nga ang naniniwala rito. Pero kung titignan natin ang konteksto, hindi pala ito pangako, kundi panalangin ni Moses sa Psalm 90. Ang Israel noon ay under God's wrath sa wilderness, at karamihan sa kanila ay namamatay bago makarating sa Promised Land. Kaya nang sinabi ni Moses na 70 to 80 years, iyon ay dahil sa galit ng Diyos sa kanilang pagsuway. Pero iba ang sinasabi ng Psalm 91, na hindi panalangin ni Moses kundi pangako mismo ng Diyos. Sabi niya, "With long life I will satisfy him and show him my salvation." Napakalaking pagkakaiba. Ang Psalm 90 ay larawan ng tao sa ilalim ng galit at sumpa. Pero ang Psalm 91 ay larawan ng taong nakatago sa lilim ng kataas-taasan. Isang tao na nasa ilalim ng proteksyon at pabor ng Diyos. Ngayon, nasaan ka? Kung nasa ilalim ka ng biyaya ni Jesus, ibig sabihin ang applicable sa iyo ay Psalm 91. Hindi ka limitado sa 70 to 80 years. Ang Diyos mismo ang nagsabi, "I will satisfy you with long life." At kapag si Lord ang nagsabi ng satisfaction, ibig sabihin hindi bitin, hindi kulang, kundi puno at ganap na buhay. Panglima, quality ng long life ayon sa Psalm 92, minsan naririnig natin. Ayokong mabuhay ng matagal kung mahina na ako at wala ng silbi. Totoo, walang saysay ang mahabang buhay kung wala ka namang kalidad ng pamumuhay. Pero ang Diyos, kapag nagbigay ng long life, hindi ito para maging pabigat ka, kundi para manatili kang bunga at sariwa. Psalm 92 verse 14. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Isipin mo iyon, kahit senior ka na, pwede ka pa ring maging makapangyarihang saksi ng kabutihan ng Diyos. Hindi ka matatapos sa pagiging spectator lang. Mananatili kang aktibo sa kanyang gawain. May kilala ka bang lolo o lola na hanggang ngayon ay malakas mag-pray, nagbabahagi ng salita, at nagsisilbing inspirasyon sa pamilya? Iyan ang larawan ng Psalm 92. Hindi lang sila survivor, kundi thrivers. Kung natatakot ka na baka sa pagtanda mo ay mawalan ka ng lakas at silbi, alalahanin mo ang pangako ng Diyos. Kaya niyang panatilihin kang sariwa at mabunga kahit sa old age. Pwede kang maging mentor, prayer warrior, o simpleng patotoo sa kapitbahay mo na ang Diyos ay tapat. Kaya huwag mong isipin na kapag tumanda ka, katapusan na. Sa Diyos, ang pagtanda ay simula ng mas malalim na bunga. Ang tunay na quality life ay hindi sinusukat sa edad, kundi sa bunga at epekto ng buhay mo. Pang-anim, Jesus bore not just our sins, but also our sickness. Alam nating lahat na namatay si Jesus para sa ating kasalanan. Pero minsan nakakalimutan natin na hindi lang kasalanan ang binuhat niya. Bago siya ipinako sa krus, dinala muna siya sa matinding paghagupit. Bakit? Hindi ba sapat na mamatay siya? Isaiah 53 verse 5 ang sagot. By His wounds we are healed. Ang bawat latay sa katawan ni Jesus ay may katumbas, ang iyong kagalingan. Hindi aksidente na pinayagan niya ang torture bago ang crucifixion. Dahil kung dugo lang ang kailangan para sa forgiveness, pwede na siyang ipako agad. Pero dumaan siya sa paghampas para dalhin din ang iyong sakit, karamdaman, at kahinaan. Ibig sabihin, ang healing ay hindi extra benefit, ito ay bahagi ng kaligtasan. Katulad ng kapatawaran, binayaran din ang kagalingan mo sa cross. Kaya kung naniniwala ka na pinatawad ka ni Lord, dapat maniwala ka rin na kaya niyang pagalingin ka. Kapag nararamdaman mong may sakit ka, huwag mong isipin na normal lang ito o kapalaran mo na. Paalala ito, binuhat na ni Jesus ang sakit mo. Ang tanong,
Tatanggapin mo ba ang kagalingan na ibinigay niya? Healing is yours because it was already paid for. Pang-7, faith and communion, how to receive. May mga nagtatanong, kung binayaran na ni Jesus ang kasalanan at sakit ko, bakit may nararamdaman pa rin ako? Ang sagot, kailangan mo itong tanggapin sa pananampalataya. Hindi automatic ang promises ng Diyos. Parang regalo, nakahanda na, pero ikaw ang kailangang magbukas at tumanggap. Ganito rin ang healing at long life, kaya mahalaga ang communion. Kapag kinukuha natin ang tinapay, pinapaalala nito na ang katawan ni Jesus ay nabugbog para sa ating kagalingan. Kapag iniinom natin ang alak, pinapaalala nito na ang dugo niya ay nagbigay ng kapatawaran. Ito ay physical reminder ng spiritual truth. Kapag nagkukomunyon ka, huwag mo itong gawin bilang ritual lang. Gawin mo itong declaration of faith. Sabihin mo, by His stripes I am healed. By His blood I am forgiven. By His promise I will live long. At kung minsan, kahit hindi agad dumarating ang healing, huwag sumuko. Minsan ginagamit ng Diyos ang delay para gawing testimony ang buhay mo. Kapag nakita ng tao na kahit may pinagdadaanan ka, nananatili kang may pananampalataya, lalong napapahayag ang kapangyarihan niya. So keep believing, keep receiving. Ang pangako niya ay totoo at ang katuparan nito ay siguradong darating sa tamang oras. Pang-8, call to believe and receive. Ngayong alam mo na ang plano ng Diyos para sa iyong buhay, tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang tanggapin ito? Handa ka bang paniwalaan na hindi lang basta 70 o 80 years ang plano niya para sa iyo, kundi long, healthy, and fruitful life? Psalm 91:16 mismo ang nagsabi, with long life I will satisfy him and show him my salvation. At si Lord ang nangako nito, hindi tao. Ang salita niya ay matibay at hindi magbabago. Kaya kung matagal ka nang natatakot sa future, kung may mga sakit na parang nagbabanta ng maagang pagtatapos, oras na para lumapit kay Jesus at maniwala, binayaran na niya ang lahat sa cross. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot. Pwede kang mabuhay sa pananampalataya. Sabihin mo ngayon sa iyong puso, Lord, tinatanggap ko ang long life na ipinangako mo. Tinatanggap ko ang healing na binayaran mo. At maniniwala ako sa bawat araw na may plano ka pa sa akin. Ang kagalingan, ang mahabang buhay, at ang kapayapaan ay nasa kamay ng Diyos at handa niyang ibigay sa sinumang naniniwala. Kaya huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na hindi mo tinatanggap ang pangakong iyon. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pangako na hindi lang kami binigyan ng kapatawaran, kundi pati ng kagalingan at mahabang buhay. Salamat dahil hindi na kami under wrath kundi under favor. Lord, sa bawat nanonood ngayon, hipuin mo sila at ipaalala na ang Psalm 91:16 ay para sa kanila. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Palakasin mo ang may sakit, bigyan ng pag-asa ang natatakot, at punuin ng kapayapaan ang kanilang puso. Lahat ng ito ay aming idinadalangin at tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naniniwala ka na may plano si Lord na bigyan ka ng long, healthy, and fruitful life, i-comment mo, I receive God's promise. At kung gusto mong maipanalangin ka, i-type mo rin sa comments ang iyong prayer request. Sama-sama nating ipaglalaban sa panalangin. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mas marami pang faith-filled videos.